with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. You stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Mr. Diskaya, I just want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24. And then 2016 to 2022, nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? Where were you born? Kulase Antique po. Saan kayo nag-aral ng elementary? Sa Daet Elementary School po, Bicol. Saan po yan? Anong probinsya? Sa Bicol po. Sa Bicol. And how about high school? High school po sa Sagad Sagad High School po, Pasig. Sa Pasig kayo nag-high school. Opo. So how long have you been residing in Pasig? Matagal na po. Kasi high school, grade 6 saka high school po, nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po. Pasig Catholic College. So in other words, since that time, marunong kayo mag-Tagalog? Yes po, marunong pero may punto pa rin hanggang ngayon. Ay, punto lang. Pero nakakaintindi po kayo ng Tagalog. Yes Because po. ilan years yon from elementary? How many years were you staying in Pasig? Almost, mga 25 years na rin. 35 years. 25. 25 almost. years. So yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, ay 25 years na po kayo andito. Your Honor, paulit lang po. Yun. Nahulog sa bitag si Corly Diskaya dahil nung tinanong siya ni Congressman Laila de Lima, sinabi kasi niya na Bisaya ako, kaya di ko agad na unawaan. So ngayon, sa cross-examination dito, napansin ninyo, matagal, more than 25 na siya sa Maynila. At kaya tinanong siya, bakit sinabi mo na di ka agad baka unawa ng Tagalog na matagal ka na dito? Iyon ang sabi niya. Paulit na lang, Your Honor. Okay, kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Mainit na isyu. Itong mga buhaya sa lipunan natin. Kaya makilahok tayo sa 21, no? Para sa kilos protesta laban sa mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan. May ilagay ko sa likuran ng sasakyan ko ang nakasulat, may logo ng National Office sa CFD. Ang nakasulat ay ito. Pabor ba kayo nito? Ito ang nakasulat. Hindi naman talaga tayo mahirap. Sobrang dami lang talagang kurap. Yon ang ilalagay ko para sa 21 bilang paglahok sa kilos protesta kontra mga buwaya. So, kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome po ang tabayanan dahil papasok si Father Darwin Gitgano. Pero
ito muna ang cross-examination tunghayan natin. Bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo bago yun? Pero kayo nakausap. Under oath kayo ha. Baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. Wala po, Your Honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala kayong kinausap. Yung mga abogado mo kinausap. Yung mga abogado lang po namin, pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po naming magsalita. Kasi Ito. po, ginugulo po ng mga tao po ang bahay at ano namin. Building po, pinagbabato po nila. At ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami dahil gusto na po kaming patayin ng Mr. taong Chair, bayan. kaya nga nais namin magsabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Di ba? Ito over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Over the weekend, nag-attend ka ba ng meeting para pag-usapan ang pagharap sa Senado? Kami pong mag-asawa at yung mga yung mga legal lawyers po namin, pero pinipigil po nila kami. O meron. Ibig sabihin, nakapag-meeting ka bago pag-Senado kahapon. Ay, hindi po. Chair, kahapon po. Yes. Bago yung inyong pagharap sa Senado kahapon, over the weekend, siguro a week before, siguro mga Wednesday, for example, Meeting suspended. nag-attend ba kayo ng meeting para pag-usapan ang iyong pagharap Wait, sa meeting Senado suspended, kahapon? please. Congressman Under Benny. oath kayo, We'll suspend first. Inamin naman niya na meron silang meeting bago yung Senado kahapon So I would like to find out, nabanggit mo, sino-sino yung nasa meeting na yon bago ka humarap sa Senado kahapon? Sino-sino nasa meeting? Mr. Diskaya. Your Honor, Dito, mapansin natin na parang may iniwasan kasi si Diskaya, si Corley Diskaya. May iniwasan siyang banggitin ang nakalipas na administrasyon. Nagsimula sila, panahon pa nila ni dating Pangulong Noynoy, and then sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat ngayon, ang kaibigan pala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Glenn Iskandor sa Genesis 88 na kontraktor ay merong 35 flood control projects na ang kabuuan ay 2.9 billion sa Davao. 2.9 billion. Okay. Tuloy muna natin ito. saan po meeting po? Ano po yun? Ang tinutukoy. So, parang nalilito na talaga si Corley dito. Tinanong siya, bago nag-attend sa Senado, di po ba nagsagawa kayo ng meeting? Una, sinabi niya, walang meeting na nangyari. Pero, kinalaunan sinabi niya, may meeting kasama ang misis niya at ang kanyang abogado. Ngayon, parang nalilito na talaga siya na patungkol saan, ang tanong pa patungkol saan na meeting. Tanggit mo kanina, nung tinanong kita, over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? You're under oath, binanggit mo, nakasama mo yung asawa mo, lahat na. Di ba? Tayo mo? Yes po, Your Honor. Ayan. So, inaamin mo na kayo ay nag-attend ng meeting Kasama bago po. yung meeting kahapon sa Senado.
Kasama ko po yung misis ko nang mag-usap-usap po kami ng mga lawyers po namin. So inaamin mo na meron kayong meeting kahapon. Na before that, bago ka umaras sa Senado. Nagkaroon kayo ng meeting, di ba? Meron po, Your Honor, pero kami-kami lang po, mga advisor po namin ng legal. O naman, sabi ko sa iyo, magsabi ka ng totoo eh. Sino nagpatawag ng meeting? Wala po, Your Honor. Oh, ba't nag-meeting kayo kung walang nagpatawag na meeting? Now, Di ba pwede niya sagutin na siya na lang kasama yung misis niya, kasama yung mga abogado niya, ba't nagka-meeting kayo kung walang nagpatawag ng meeting? of course, you both know na napakabigat ng kinakasangkutan mo ngayon. A case of plunder could be filed against you along with other officials. And this is the reason why you offered to be state witness. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Kanina binabanggit mo sa mga question ni Congresswoman De Lima, na hindi ka pwede magsabi ng anuman. Kasi namin mo pa na magkaroon tayo ng executive session dito. Ibig sabihin, may tinatago ka. Meron kang tinatago. The fact that you requested for an executive session and later on, nagbago yung salita mo, may tinatago ka. Wala po, Your Honor. Oh, so wala siya pero nag-request siya ng executive session at tinanong siya, saan galing yung knowledge mo kaugnay sa executive session? Sabi niya na panood lang niya sa YouTube. Oh, ito ang ilagay ko sa sasakyan ko bilang suporta sa 21 ngayong 21 na rally. Ito, sangayon ba kayo dito? Ito, hindi naman talaga tayo mahirap. Sobrang dami lang talagang kurap. Oh. Okay, tuloy natin. O naman, Anyway, I'm sure you were advised not to be a state witness. Kinakailangan kayo ang least guilty. Tama ho ba ako? Yes po, Your Honor. So dapat, Ayon dito kay St. Francis Xavier, si Muslim pala, Muslim. Nagtago na si Congressman Saldi ako sa DPWH budget insertion niya. Nasa labas ng ibang bansa, nagpa-check up daw sa heart niya. Kaya nagtaka sila, nagpa-check up ng heart? Meron ba siyang heart? Okay, tuloy natin. maliit lamang ang participation mo sa buong conspiracy na yan. Yes po, Your Would you Honor. agree with me? Ito. Una, Mr. Chair, kayo ang kumukuha o sabihin na natin na nabibigyan ng proyekto. Tama, mali? Hindi po, Chair. Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw ang kumukuha ng proyekto? Hindi ka nabibigyan ng proyekto? Your Honor, yung project po, pag nakuha na po namin, at saka po nila pinipig. Eto, kahit sa kanyang pahayag, para nang nalilito si Corley. Inamin mo na, kaming ikaw, hingan. ikaw ang kumukuha ng proyekto. Your Honor, pag nanalo na po, ang nangyayari po ay hindi po namin may implement dahil po sa road right of way at saka mutual termination pag hindi po kami sumunod sa gusto Mr. nila. Chair, inamin na po ni Mr. Diskaya na sila'y kumukuha ng proyekto. Ngayon, ikaw ba mismo ang sumasali sa bidding? Hindi. Your Honor, sumasali po kami sa bidding. Ayan. Bidding po ang sinasalihan po namin. At kayo din ang nagbibigay ng mga tinatawag nating SOP. Kayo din nagbibigay. Your Honor, hindi po, ayaw po namin magbigay. Oh, di ba nagbigay? Sinabi niya, nagbigay sila kahit ayaw nila. Oh, para magpatuloy. Oh, urong-sulong ata itong pahayag ni Corley Diskaya. Napipilitan lang po kami. Oh, so? Napipilitan, di nagbigay. Ano yan? Pakiulit. Ayaw po namin magbigay, Your Honor.
Pero, ayaw niyo magbigay, pero nakakapagbigay ka. Ayaw mo. Pero nagbibigay ka, tama mali. Your Honor, labag po sa kalooban po namin ang magbigay. Oo nga, Mr. Chair, ha? Labag sa kalooban mo. Pero nagbigay. Pero tandaan natin na ang totoong pangyayari kaugnay sa korupsyon na ito, mga kapatid, ay hindi lang sa binanggit na ni Pubibis, sa mga DPWH, sa mga kontraktor, merong nasa likod nito. At yung pagbaba ni Romualdez sa pwesto, kailangan talagang maimbestigahan. Hindi yan makapagpaalis sa daming pira na nawala sa kaban ng bayan. Lalo na etong si Saldico na nasa ibang bansa. Plus, nasilip na ngayon yung mga private jet umano at may helicopter pa. Okay, tuloy natin. Pero, nagbibigay ka. Tama o mali? Your Honor, hindi po kami makakakolekta at saka road right of way problem at saka mutual termination So, categorical question, nagbibigay ka. Hindi tinanong kung makakolekta ba kayo, hindi, nagbibigay ka o hindi. po ang kakarapin ng project, hindi po matutuloy. Dapat, sinagot niya yon. Nagbibigay ka ba o hindi? Malinaw naman na nagbibigay siya. Di ba? Sabi niya, kahit hindi nila gusto, napilitan sila. Di nagbibigay. Mr. Chair, yun na lamang ang mga katanungan ko, palagay ko, atin ang nakikita ngayon, ang mga bagay-bagay na dapat po malaman natin. Gusto ko lang pong tanungin, no? Nasaan po ba si Yusek Bernardo? Bakit di siya ba invited dito? I don't think he has been invited. He's no longer with the DPWH. I'd like to make a motion that we issue a subpoena to invite him. I think we I have so to invite move. him first. We have to invite him first before the subpoena. We will invite him to the next hearing. All right. And according to Section 11, Mr. Chair, Engineer Alcantara is guilty of perjury. I'd like to make a motion that we hold him in contempt. Move to suspend, Mr. Speaker. Mr. Chairman. Mr. Diskaya, where were you born? Kulase Antique po. Saan kayo nag-aral ng elementary? Sa Daet Elementary School po, Bicol. Saan po yan? Anong probinsya? Sa Bicol po. Sa Bicol. And how about high school? High school po sa Sagad Sagad High School po, Pasig. Sa Pasig Pasig. kayo nag-high school. Opo. So how long have you been residing in Pasig? Matagal na po kasi high school, grade 6 saka high school po, nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po, Pasig Catholic College. So in other words, since that time, marunong kayo mag-Tagalog. Yes po, marunong pero may punto pa rin hanggang ngayon. Ay punto lang, pero nakakaintindi po kayo ng Tagalog. Yes Because po. ilan years yon from elementary? How many years were you staying in Pasig? Almost, mga 25 years na rin. 35 years. 25. 25 almost. years. So yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, ay 25 years na po kayo andito. Your Honor, paulit lang po. How would you respond? Ayun, nahulog siya sa bitag. May nabasa ko, oy, welcome, Lapay TV. Nasabi ni Lapay TV, during the Duterte administration, naging blacklisted sila. Nakita niyo yan sa record ng DPWH. Yun ang komento ni Lapay. Maka Duterte talaga ito si
Lapay. Okay. Nasa record talaga. Nasa record yan. Una, ang St. Gerard Construction na pinag-aari nitong mga Diskaya, na itatag ito sa taong 2003. So 2003 pa. At meron sila, isa sila sa nagiging top, isa sila sa nagiging itong Gerard Construction, top 10 contractors, isa sila. During the time of Aquino administration, batay sa record sa taong 2010-2016. Okay. Batay sa DPWH record, no? 'Yon. Pero yung Diskaya na kumpanya, yung contractor na yan, na-suspended yan sa taong 2015-2016. At nagiging blacklisted noong pang taong 2020, pero during the administration of Duterte. Pero ang tanong, during sa administration ni Duterte din, paano sila nakabalik? Na nakakuha sila ng kontrata even during the previous administration. At lalong namayagpag pa sila hanggang sa panahon ni PBBM. Diba? Kaya na-block ang account nila. Na-block ang kanilang, pero nakabalik. Okay, tuloy natin. To the question that you claimed earlier, Sa kagabi kong nagsubaybay kayo, tinanong siya ni Congressman Laila de Lima at sabi niya, Bisaya kasi ako, di ko lubos na unawaan yung unang tanong. Pero dito, nahulog siya sa bitag. you could not understand a phrase in your statement, yung affidavit ninyo, dahil po Bisaya kayo. Samantalang inaamin nyo ngayon 25 years na kayong nakatira dito sa Pasig. Your Honor, yung salita po kasi kanina na doon lang po ako naguluhan kasi yung ilan po, doon po ako naguluhan. Yung ilan, naguluhan siya, yung ilan, nasa sinumpaan niyang salaysay yan. No? Siya ang nagawa dyan. Yung ilan. Ibig sabihin, nang sinabi niya, yung ilan, meron pang ibang mga kasama. Lalabas ba yung sinumpaang salaysay niya? Siya mismo ang nagawa. Yung ilan. So, maliban sa binanggit niya, meron pang iba. Kaya nga, humihingi siya ng executive session. Pero biglang nagbago. Di na lang umano ituloy. Meron din po kayong nabanggit in your statement. I quote, kadalasan po ang natitira na lang sa amin pag minalas-malas, lugi. Kung swerte naman, minsan 2 to 3%. Pag sinuwerte, 5%. 3 to 5% na lang ang natitira, minsan lugi pa. Your statement refers to your business insofar as flood control projects are concerned. Isn't that right? Yung nilabas ko po na computation is ano po yun, assuming po yun. Kadalasan po nangyayari po sa amin yung mga ganun po. May lugi talaga sa negosyo. May malit akita. Minsan kumikita po ng maabot po ng mga, minsan 3, minsan pag maganda-ganda, yung hindi masyadong malayo ang location, minsan umaabot din naman po ng 5 or 10. Ano yung biggest percentage na kinikita ninyo sa mga project na ganyan? Common po is nasa, ano po talaga, nasa 15% talaga. Opo, 15 or minsan 12%. So hindi lang naman 2 to 5 lang ang kinikita ninyo. Yes po, Your Honor. Yeah, I am
in a quandary kasi kung sinasabi nga ninyong ganun lang kaliit at kuminsan ay lugi pa kayo, may nakita po akong video na in-interview kayo mag-asawa. Tinanong po kayo ng nag-interview sa inyo, ilan bang net worth ninyo? Tapos naalala ko, kinorek nyo pa yung misis ninyo at sabi nyo nasa 10 or 11 digits. Binilang ko po yung 10 digits to 11 digits ay billions po yun. Do you remember that interview? Yes, Your Honor. Kaya lang, pinalabas pa rin nila kahit kinorek ko po yung misis ko. Ano yung kinorek? Ano yung sinabi mo number? Kasi hindi naman po ganun kalaki talaga. Ano? Ano sinabi niyang number? Ano sinabi ng misis ninyo? Kaya lang, pinilay pa rin po ng ng show po. Pinilay pa rin po. Please answer my question. Oo. Kaya nga, ang show na naman ni Julius ito. Ha? Sir, what was the answer of your wife when she was asked how much is your net worth? Parang nagkamali po siya. Parang... Hindi, ang tanong ko lang, ano po ang... Parang nagkamali. Di pa siguradong nagkamali dahil ginamit ang salitang parang nagkamali. So, kaya nga tinanong siya, di talaga agad siyang sasagot na direkta. Sinagot ng asawa ninyo. I'm not asking kung sinasabi mali o hindi. Hindi na po siya sumagot kasi syempre po baka po mapahiya din siya sa show. At ano daw yung sinabi nyo? Sinabi ko hindi naman ganyan kalaki. You're telling us that neither you nor your wife ever said the number 10 or 11 digits ang inyong net worth? Yung profit po ba yan o yung kabuuan? Yung ari-arian po ninyo. Yes, umaabot naman po kung isasama po yung iba pang properties. So umaabot sa, yung billions po? Ano po, kasama po yung doon, yung properties po. Yes, billions po yun in pesos. So how do you reconcile the fact that you're telling us in your affidavit 2 to 5% lang ang kinikita ninyo, kuminsan lugi pa, pero ang inyong ari-arian ay umaabot na sa bilyones na pesos? Your Honor, 23 years po naming pinagsama-sama pong income po yun. Hindi po siya nangyari po ng year lang po na yun. Mahabang panahon po, 23 years po, Your Honor. Ngayon, nagsimula po kayo mag-flood control projects sa 2016. Tama po ba yun? Your Honor, hindi po. Nagkaroon na po kami ng paunti-unting flood control. Panahon pa po ng President Gloria Arroyo pa po. Saka panahon pa po ni President Pinoy po. Paunti-unti. During the past administration, how many projects or more or less how much worth of projects were you awarded during the previous administration, not this one? Hindi ko na po masyadong matandaan, Your Honor, yung mga nakaraang administration. Basta accumulated po, medyo marami-rami na rin po. Or from 2012. Are you willing to provide this committee with the information of how many, where, and how much each of these projects were that were awarded? Dapat pinaghandaan talaga yan ni Corley Diskaya dahil alam naman niyang tatanungin siya lalo na sa mga previous projects nila. No? Dapat may record sila. Saan yan na proyekto, saang probinsya, magkaano ang budget, sino ang nabigyan. During from 2016 to 2022? Yes, Your Honor. Yes, may we ask Mr. Chair that that be submitted. Kaya po ninyong may submit yan na by tomorrow. Your Honor, mukhang mahihirapan po. How many days do you need then? Mga 5 days po.
Just one more, if I may, Mr. Mr. Chair. Chair. Mr. Chair, may I be recognized for just one, just related to the question of Congressman Jokno? Wait, can he finish na lang po? I think you're almost done, ano? Congressman Jokno. Well, I have no more questions of Mr. Diskaya. I just have one or two questions of Mr. Lubiano, if I may, Mr. Chair. But perhaps if the Congressman Abante Last would question like na po to... siguro, Congressman Jokno. Okay.